When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. Diyos kung ano ang gagawin. Kumapit sa kanyang plano na hindi makakasama sa iyo at mabuhay ng tama at tahimik araw-araw kasama ang kanyang blessings. Sabi nga sa Psalm 118:24, "This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it." 7 bagay na dapat alam mo para mas masaya ang buhay. Una, this is the best day. Pagkagising pa lang, sabihin agad sa sarili na ito ang pinaka-the best na araw sa buhay mo. Lahat ng inaantay mo ay makakakita ka ngayong araw na to na sign na malapit na. Malapit na. Magpasalamat sa Diyos dahil isang araw na naman ang ibinigay niya sa iyo na puno ng blessings niya. At magdedire-diretso na yan. Pangalawa, lahat mag-uumpisa sa desisyon. Magdesisyon na huwag pansinin ang mga nega ng buhay. Oo, hindi sila mawawala at andyan talaga at bahagi na ng buhay. Pero, ikaw pa rin na magdidesisyon kung magpapaapekto ka sa kanila. Magdesisyon na maging maganda at gwapo ngayong araw. Pangatlo, hindi mo kailangan ng ibang tao sa buhay mo para maging masaya. Nasa buhay mo na ang mga taong kailangan mo sa buhay mo ngayon. Maging masaya sa kanila kasi Diyos ang naglagay sa mga taong to sa buhay mo. At kahit kailan, hindi nagkamali ang Diyos. Pang-apat, be you. Hindi mo kailangan magpaka-plastic para magustuhan ka ng ibang tao. Ikaw ay ikaw. You were made by God. Huwag nang mag-effort na tanggapin ka pa ng mga taong hirap na hirap kang tanggapin. Baka mamaya, dumating ang panahon, hindi mo nakilala ang sarili mo. Panglima, palipasin ang mga hindi maganda. Lahat naman tayo ay may problema. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Pero Diyos na ang nagsabi, i-offer sa Kanya yan at mag-focus sa kabaitan ng Diyos at gaganda ang buhay. Pang-anim, maging open sa change. Para naman ito sa sarili mo. Hindi naman lahat tayo perfect. Maging bukas sa mga maliliit na pagbabago. Huwag biglain, unti-unti. Baguhin ang sarili tulad ng ugali. Again, unti-unti. Pang-pito, time is gold. I-spend ang oras sa tamang mga tao. Tamang mga gawain. Alisin ang mga nega sa buhay. Gawin at samahan ng mga taong mabuti ang dulot sa iyo. Yung tutulungan kang maging mabuting tao at anak ng Diyos. Lahat naman ay nasa kamay natin. Lahat ng oras ay nasa desisyon mo kung saan papunta. Basta tandaan mo, maging mabuting anak ng Diyos, maging mabuting tao at lahat ng mga susunod pa na mangyayari ay magiging kakampi mo. Sabi nga sa Ecclesiastes 9:7, yumaon ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan, at uminom ka ng iyong alak na may masayang puso sapagkat tinanggap na ng Diyos ang iyong mga gawa. Kilala ng Diyos ang mga taong nagpapahirap sa iyo. Mag-aminan tayo. Minsan akala natin hindi alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. Akala natin parang nakapikit siya
na natutulog siya, na parang wala siyang pakialam sa nangyayari sa atin. Yan ang madalas na bintang natin sa Diyos, na hindi naman totoo. Nakabantay siya at alam niya kung ano ang nangyayari sa atin. Bawat galaw, bawat araw na dadaan. Alam niya kung ano ang nangyayari. Kung alam niya ang araw-araw natin, alam na alam din niya, kilalang kilala din niya kung sino ang mga nagiging dahilan ng paghihirap natin. Again, dahil nakabantay siya at nakikita ang lahat, kahit ang puso natin. Yes, alam niya kahit tayo ay nasasaktan. Kahit simpleng kirot hanggang sa pinakamasakit. Hanggang mga iyak na halos walang tunog. Walang tunog dahil sakit lang ng dibdib ang nararamdaman. At napapapikit ka na lang at napapaisip, ano ba ang nangyari? Iisa lang naman ang bilin kapag dumadaan tayo sa mga sakit na ito at lubog na lubog sa problema na madalas na dulot ng ibang tao at hindi ng sarili natin. Tama, no? Mas masakit ang sakit kapag ang inaasahan mong tao na sana ay magtatanggol sa'yo, siya na ngayon ang nanakit sa'yo. Dito natin kailangan ilabas ang malaking tiwala natin sa Diyos. Kung alam niya ang lahat ng nangyari at andyan siya mula sa simula, tama lang na pagkatiwalaan mo siya sa mga susunod na gagawin niya. Ayaw niya na tayo ang gaganti dahil mawawala ka lang sa focus at nagiging malabo ang tingin mo sa mga blessings niya araw-araw. At dadating ang panahon na hindi mo na ito mapapansin dahil nga nakafocus ka na sa galit mo. Maniwala at kumapit sa kanyang presensya. Patuloy na magdasal at palipasin ang mga nangyayari. Tulad ng sinabi ko, hindi mo naman talaga malalaman kung nagsimula na ang Diyos sa kanyang pagganti para sa iyo. Sa maniwala ka at hindi, mas kilala ng Diyos ang nagpapahirap sa iyo kaysa sa iyo. Ulitin ko at pakaisipin maigi, mas kilala ng Diyos ang nagpapahirap sa iyo kaysa sa iyo. Meaning, alam na alam niya kung anong gagawin at ginagawa nila. Makukuha niya ang deserve niya nang hindi ka nakikialam sa mga nangyayari at mangyayari. Uumpisahan niya sa dapat umpisahan at ang Diyos ay hindi gumagalaw nang wala siyang plano. Kaya ikaw, sit back and relax and enjoy the presence of God. Patuloy kanyang patatatagin, patuloy kanyang palalakasin at patuloy kanyang patatalinuhin. You will get stronger and stronger. You will get wiser and wiser. Mas magiging maalam ka. You will feel the joy inside you. May happiness na kasama yan na mananatili sa'yo habang ikaw ay nabubuhay. Kapit lang, maniwala lang. Dahil ang gagawin mong pagtitiwala at pagtitimpi ay nakakabuti sa'yo at sa pamilya mo. At sa bawat kabutihan na gagawin mo, may kapalit ding kabutihan din yan sa'yo at sa pamilya mo. Sabi nga sa Romans 12:19, Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord.